Bawat bagong umaga ay paanyaya ng langit. Sa katahimikan ng araw na ito, may mensahe ang Diyos para sa iyo. Isang panalangin na kayang buksan ang mga pintuan ng tagumpay at kasaganahan na matagal mo nang inaasam. Hindi ka nagkataong napadpad dito. Ito ay tugon ng langit sa panalangin ng puso mong pagod na sa paghihintay. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Jeremias 17:7. Sa panahong tila lahat ay sarado, nananatiling tapat ang Diyos. Walang pintuang kayang isarado ng tao na hindi kayang buksan ng Panginoon. Kaya ngayon, ihanda mo ang puso mo. Isang makapangyarihang umagang panalangin ang sabay nating itataas. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Sa bawat paggising, may panibagong paanyaya ang langit, isang pagkakataon para marinig mo ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, may inihanda ako para sa iyo." Sa gitna ng katahimikan ng umaga, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. At sa kapayapaang ito, naroon ang direksyon ng Diyos para sa araw mong ito. Ang bawat araw ay pagkakataon ng Diyos na ipakita ang kanyang kabutihan at ang simula ng lahat ay panalangin. Kapatid, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay tumahimik sa harapan ng Panginoon at buksan ang puso mo sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa awit 32:8, "Aking papatnubayan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Akin kang papayuhan na ang aking mata ay nakatitig sa iyo." Ngayong umaga, hayaan mong maging buhay ang salita ng Diyos sa iyo. Isipin mong nakaupo ka sa paanan niya, gaya ng ginawa ni Maria. Walang takot, walang pag-aalala, kundi isang pusong handang makinig, tumanggap at lumago. Sa panahong ito, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo, wala siyang nakakalimutang pangako. May mga pintuang bubuksan, may mga panalangin sasagutin, at lahat ay magsisimula sa isang makapangyarihang panalangin. Ihanda mo ang puso mo, kapatid. I-type mo sa comments, "Panginoon, kausapin mo ako ngayon." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayong lumago sa presensya niya. Pikitin mo ang iyong mga mata ngayon, kapatid. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at hayaang ang bawat salitang maririnig mo ngayon ay maging tugon ng langit sa panalangin ng puso mo. Nandito ang Diyos, tahimik pero totoo. Malapit, hinihintay kang kausapin siya, Ama naming Diyos na nasa langit, banal at makapangyarihan. Nilalapitan ka po namin ngayon sa kapayapaan ng umagang ito. Inilalapit po namin ang aming sarili sa iyong presensya, buong puso, buong kaluluwa. Wala kaming ibang hangad, kundi ang makasama ka, marinig ka at maranasan ka. Salamat sa panibagong araw na ito, sa hangin na humahaplos sa aming balat, sa ilaw ng araw na dumarampi sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat buhay pa kami, at ibig sabihin niyan ay hindi pa tapos ang plano mo sa amin. Panginoon, sa oras na ito, sinasabi namin sa iyo, ikaw ang Diyos na tapat, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kaya sa bawat pintuang tila matagal ng sarado, inilalapit po namin ito sa iyo ngayon. Panginoon, ikaw po ang may hawak ng susi ng langit. Ika'y may kapangyarihang buksan ang mga pintuan ng tagumpay, ng kasaganaan, ng kalusugan, ng kapayapaan, ng pagpapatawad at ng bagong simula. Diyos na makapangyarihan, tanggalin mo po ang lahat ng hadlang na humaharang sa biyaya mo. Ang mga pangamba, ang kawalan ng tiwala, ang mga sugat na matagal nang nananahan sa puso. Alisin mo ang anumang hindi galing sa iyo at sa halip, punuin mo kami ng pananampalatayang buo, ng pag-asa at ng liwanag na mula sa iyong salita. Panginoon, iniangat ko po ngayon ang bawat anak mong nakikinig sa panalangin na ito. Ang bawat pamilyang nangangailangan ng himala. Ang bawat ina na may mabigat na dalahin. Ang bawat ama na nangangailangan ng direksyon. Ang mga kabataan na nawawala sa landas. Ang mga matatanda na naghahanap pa rin ng liwanag sa kanilang mga puso. Ang mga nawalan ng pag-asa, Panginoon, ikaw ang kanilang bagong simula.
Katulad ng sinasabi sa awit 37, Far, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ama, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang laman ng aming puso. Alam mo ang aming mga pangarap, ang aming mga panalangin, ang aming mga lihim na luha sa gabi. At naniniwala kami, hindi nawawala sa iyong paningin ang bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao. Bigyan mo po ng tagumpay ang gawa ng aming mga kamay. Palaguin mo ang aming mga trabaho, ang aming negosyo, ang aming kabuhayan. Iyong sinabi sa Deuteronomio 28:12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang masaganang kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang gawa ng iyong kamay. Kami po'y nananalig, Panginoon, na ngayong araw na ito may pintuang bubukas. May pagpapalang darating, may kagalingang ibubuhos. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay maawain, mapagmahal, at walang katapusang tapat sa iyong mga pangako. Ama, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami nagduda, sa mga sandaling kami ay sumuway. Linisin mo po kami at tulungan mo kaming magpatawad din sa iba. Ayaw naming may kahit anong humadlang sa aming ugnayan sa iyo. Ibigay mo po sa amin ang puso na katulad ng iyo, mapagkumbaba, mahinahon at marunong maghintay. Ngayon, Panginoon, habang pinapakinggan namin ang iyong salita, habang kami ay nananalangin at nagbubukas ng aming mga puso, punuin mo po kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng panibagong lakas. Hipuin mo ang aming katawan na may sakit. Hipuin mo ang aming puso na may takot. Hipuin mo ang aming kaluluwa na uhaw sa katotohanan. Kausapin mo po kami ngayon, Ama. Bigyan mo kami ng malinaw na direksyon. Alisin mo ang pagkalito, palitan mo ng kaliwanagan, alisin mo ang kaba, palitan mo ng kapanatagan, alisin mo ang pag-aalinlangan, palitan mo ng pananampalataya. Alam naming sa iyong presensya walang imposible, walang saradong pinto, walang patay na pangarap. Dahil ikaw ay Diyos ng muling pagbangon, Diyos ng bagong simula, Diyos na laging may ginagawa kahit hindi pa namin nakikita. At sa wakas, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Bago pa man dumating ang sagot, nagpapasalamat na kami. Bago pa man magbukas ang pintuan, nagpapasalamat na kami. Bago pa man matanggap ang tagumpay, binibigkas na namin, salamat o Diyos. Dahil alam naming gumagalaw ka na, dahil alam naming tinutugon mo na, dahil alam naming ang tagumpay ay nagsisimula sa pananampalataya, at ito ay araw ng tagumpay. At ngayon, kapatid, habang tahimik ang paligid, damhin mo ang kapayapaan ng Diyos. Huwag kang magmadali, pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Ang Diyos ay nandito, nagsasalita, kumakalinga, nagpapaalala sa iyo, anak, mahal kita, at walang pinto ang hindi ko kayang buksan para sa iyo. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments, Panginoon, salamat sa pagbubukas ng pintuan ng aking tagumpay. O kaya'y banggitin ang pintuang nais mong buksan ng Diyos, pangalan ng trabaho, pamilya, kagalingan, o kahit ano paman. Isulat mo ito bilang isang panalangin sa comments. Sama-sama tayong manalig. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil bawat araw may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Alam mo, kapatid, habang nananatili kang nakikinig, may nangyayari sa espiritu. Hindi mo man agad nararamdaman, pero ang Diyos ay kumikilos sa mga himig ng panalangin. At ngayong tahimik ang kaluluwa mo, gusto kong dalhin ka sa isang kwento sa Biblia na puno ng tagumpay, pagpipigil at katuparan ng pangako ng Diyos. Naalala mo ba si Jose? Oo, si Jose na anak ni Jacob na pinangarapang magiging pinuno. Ngunit bago niya maranasan ang tagumpay, dumaan muna siya sa matitinding pagsubok. Sa simula, siya ay minahal ng kanyang ama, binigyan ng makulay na balabal, tanda ng pabor.
Pero ang mga kapatid niya sa sobrang selos, ipinagbili siya bilang alipin, nakakulong, inakusahan ng hindi niya ginawa. Parang bawat pintuan ay isinara sa kanya. Pero hindi doon natapos ang kwento ni Jose. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, hindi siya tumigil sa pagtiwala sa Diyos. Sa bawat gabi, sa bilangguan, sa bawat araw ng pagkaalipin, nanatili siyang tapat. Sapagkat alam niyang ang Diyos na nagbigay ng panaginip ay siya ring tutupad nito. At dumating ang araw, isang araw lang, nagbago ang lahat. Mula sa kulungan, naging tagapamahala siya ng buong Ehipto. Sa isang iglap, binuksan ng Diyos ang pintuan na walang taong kayang buksan. Ito ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na tapat sa kanyang salita, ang Diyos na hindi nakakalimot sa pangako niya. Alam mo kapatid, baka katulad ka ni Jose ngayon. Baka feeling mo nakakulong ka sa sitwasyon mo. Baka ang tagal mo nang naghihintay sa sagot ng Diyos, sa trabaho, sa kagalingan, sa kasagutan ng panalangin mo para sa pamilya mo. Pero huwag kang bibitaw. Dahil kung paano binago ng Diyos ang kapalaran ni Jose, babaguhin din niya ang sayo. Ang tagumpay ay hindi dumarating ng biglaan. Ito'y bunga ng pananampalataya na hindi sumusuko. Ito'y produkto ng pananalig na hindi naaapektuhan ng paligid. Tandaan mo, ang pananampalatayang totoo ay hindi nababase sa nararamdaman natin, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Genesis 39:2, "At ang Panginoon ay sumasa kay Jose at siya'y naging lalaking mapalad." Napansin mo ba, hindi sinabi ng Biblia na si Jose ay naging mapalad dahil nasa palasyo siya. Naging mapalad siya kahit alipin pa lang siya. Bakit? Dahil kasama niya ang Panginoon. Ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon kahit nasaan ka, kahit anong estado ng buhay mo, kahit simpleng empleyado, ina ng tahanan o naghahanap pa lang ng trabaho, kapag kasama mo ang Panginoon, ikaw ay pinagpala. Huwag mong ikumpara ang takbo ng buhay mo sa iba, dahil ang kwento ng tagumpay mo ay isinusulat ng Diyos mismo. At ang bawat pahina, kahit may luha, ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi ka patapos. Ang pintuang binubuksan ng Diyos ay hindi laging madali, pero palaging makabuluhan. At ang tagumpay na mula sa Kanya ay hindi nauuwi sa pagmamataas, kundi sa pasasalamat. Kaya habang naghihintay ka sa katuparan ng panalangin mo, gawin mo kung ano ang ginawa ni Jose. Maging tapat, maging matiyaga, at manatiling nananalig. Kapatid, itanong mo ito sa sarili mo, ano ang pintuang gusto kong buksan ng Diyos sa buhay ko? At higit pa riyan, handa ba ako sa pagbubukas ng pintuang iyon? Minsan, inaayos muna ng Diyos ang loob natin bago niya buksan ang labas. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa proseso, huwag mong maliitin. Baka ito na ang huling hakbang bago ang pagpapala. Tulad ng sinabi sa Santiago 1:12, "Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kaniya. Ganyan kabuti ang Diyos. Sa dulo ng lahat ng ito, may gantimpala, may pintuang bubukas, may tagumpay na nakalaan, kaya huwag kang bibitaw sa panalangin. Huwag mong hayaan na ang katahimikan ay magpabagsak ng pananampalataya mo. Ang katahimikan minsan ay ang panahon kung kailan abalang-abala ang Diyos sa paghahanda ng sagot. At kapag dumating na ang araw na iyon, tulad ng kay Jose, ikaw rin ay magsasabi, tunay ngang may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ngayon kung nararamdaman mong para kang si Jose sa panahon ng paghihintay o gusto mong ipanalangin ang isang pintuan na matagal mo nang hinihintay na bumukas, ilagay mo sa comments, "Ako'y nananampalataya na ang Diyos ay gumagawa na." O kaya'y i-share mo sa comments kung anong pintuan ang gusto mong ipag-pray natin bilang isang pamilya ng pananampalataya. Isulat mo rin, "Ako ay katulad ni Jose, nananampalataya hanggang sa dulo." At huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos sa iyong umaga. Magkita tayo sa susunod na pagninilay. May bagong liwanag ang Diyos na inihahanda para sa iyo.
Kapag sinimulan mo ng maniwala na may ginagawa ang Diyos sa katahimikan, mapapansin mong kahit ang pinakakaraniwang araw ay puno ng layunin. Kapatid, minsan ang tagumpay ay hindi kaagad dumarating sa isang malaking ingay. Minsan, dumarating ito sa katahimikan ng puso na marunong maghintay, sa isang simpleng panalangin sa umaga, sa isang tahimik na sandali sa harap ng presensya ng Diyos. Ang mga pintuang gustong buksan ng Diyos sa buhay mo, hindi lang para sa pangarap mo, kundi para sa plano niya sa iyo. At madalas, bago niya buksan ang pintuan, inaayos muna niya ang ating puso. Dahil hindi lahat ng tagumpay ay pagpapala at hindi lahat ng kasaganaan ay biyaya, maliban na lang kung ito'y naaayon sa kalooban niya. Napakahalaga, kapatid, na sa bawat panalangin natin sa tagumpay at kasaganaan ay kasama ang isang pusong handang sumunod sa direksyon ng Diyos. Sapagkat kahit gaano kaganda ang layunin mo, kung hindi ito nakaangkla sa Kanya, mapapagod ka lang sa pagtakbo. Kaya nga sabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang Diyos ang gumagabay sa atin. Hindi palaging malinaw pero laging tama. Maaring ang inaasam mong pintuan ngayon ay isang trabaho, isang negosyo, isang oportunidad na matagal mo nang ipinagdarasal. Pero ang tanong, handa na ba ang puso mo? Kasi ang tagumpay na walang direksyon ay delikado. Kaya't napakahalaga ng umagang panalangin. Dahil dito natin binubuksan, hindi lang ang araw, kundi ang ating sarili sa plano ng Diyos. May mga pagkakataong gusto nating pilitin buksan ang pintuan. Gumagawa tayo ng paraan. Nagpapakapagod tayo sa kakahanap ng solusyon. Pero kapatid, ang pintuang binubuksan ng Diyos ay hindi kailangang pilitin. Hindi mo kailangang ipitin, tulakan o sirain. Sapagkat kapag ang Diyos ang nagbukas, kusa itong bubukas sa tamang oras, sa tamang paraan at para sa tamang layunin. Isipin mo ang sinasabi sa Apokalipsis 3:7. Ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, ng may susi ni David na nagbubukas at walang makapagsasara at nagsasara at walang makapagbubukas. Walang makapipigil kapag ang Diyos ang kumilos. Hindi hadlang ang tao, hindi hadlang ang sistema, hindi hadlang ang kapalaran sapagkat ang Diyos ang may huling salita. Kaya ngayon, kesa pilitin mong kontrolin ang lahat, bakit hindi mo ipaubaya sa Diyos ang direksyon ng bawat pintuan? Masarap managinip, pero mas masarap kapag ang Diyos ang nagbibigay katuparan ng mga pangarap. Dahil siya ang may tunay na kasaganaan, kasaganang hindi lang nakikita sa pera o ari-arian, kundi sa kapayapaan, sa pagkakontento at sa kagalakang hindi nabibili. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, Panginoon, bukas na ba ang puso ko para sa direksyon mo? Dahil hindi sapat na bukas ang pintuan kung sarado ang puso. Kaya't ngayong umaga, kapatid, isama mo sa panalangin mo ang isang kahilingan na ito. Panginoon, ihanda mo ako sa biyayang darating. Gawin mo akong karapat-dapat, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa biyaya mo. At kung may takot ka pa rin, takot na baka hindi matupad ang pangarap mo, takot na baka hindi ka umabot, o baka mauna ang iba, alalahanin mong sa kaharian ng Diyos, walang naiiwan. Lahat ng pangako ay may takdang panahon. Lahat ng butong itinanim ng may pananampalataya ay aanihin din sa tamang oras. Kaya huwag mong maliitin ang oras ng paghahanda. Huwag mong minamaliit ang mga araw na parang walang nangyayari. Sapagkat kahit sa likod ng ulap, ang araw ay patuloy na sumisikat, ganyan din ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo man laging nakikita, pero sigurado kang nangyayari. Kaya ngayon, lumapit ka sa Diyos, hindi para lang sa pagpapala, kundi para sa direksyon. Hindi lang para sa kasaganaan, kundi para sa pagkakontento. Hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa kalooban niya. Dahil ang tunay na tagumpay ay kapag natagpuan mo ang sarili mo kung nasaan ang Diyos,
at ginagawa mo ang ipinapagawa niya. At habang nagpapatuloy ka sa panalangin mo tuwing umaga, habang inilalapit mo sa Kanya ang bawat hangarin ng puso mo, tandaan mo ito. Hindi sayang ang panalangin, hindi sayang ang luhang iniaalay mo sa bawat pagtawag, hindi sayang ang paghihintay. Lahat iyan tinatanggap ng Diyos at ginagawa niyang hakbang papunta sa pintuang nakalaan talaga para sa iyo. Kaya huwag kang bibitaw. Sa bawat umaga na pinipili mong manalangin, sa bawat oras na pinipili mong maghintay, sa bawat sandali na hindi mo maintindihan pero nagpapatuloy ka, doon gumagawa ng himala ang Diyos. At malapit mo nang maranasan ito. Ngayon, kapatid, kung naramdaman mong may mensahe para sa iyo ang Diyos sa panahong ito, kung may pintuang gusto mong ipagdasal na bumukas, ilagay mo sa comments. Panginoon, ihanda mo ako sa biyayang nakaabang sa akin. O kaya'y isulat mo kung anong direksyon ang hinihintay mong ibigay niya. Pwede mong idagdag ang ako'y sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. At huwag kalimutang mag-subscribe. Araw-araw may bagong paalala ang Diyos para sa iyo. Ang susunod nating pagninilay ay isang lihim sa kasulatan na nagpapabilis sa mga sagot ng langit. Huwag mong palalampasin. Kapatid, kanina nasabi ko na may lihim sa kasulatan na nagpapabilis sa mga sagot ng langit. At gusto kong ibahagi ito ngayon sa iyo. Ito ay isang susi na ginagamit ng mga lingkod ng Diyos sa buong Biblia. Isang ugali na palaging nauuna sa mga himala. Isang postura ng puso na hindi basta sinasabi, kundi isinasabuhay ang pasasalamat bago pa man dumating ang kasagutan. Oo, narinig mo ng tama. Ang pasasalamat ay susi. Hindi lang ito bunga ng sagot, ito ay daan papunta sa sagot. Sa Biblia, paulit-ulit nating makikita ang mga taong bago pa man nila makita ang himala, una na nilang ipinapahayag ang kanilang pasasalamat. Bakit? Dahil ang taong marunong magpasalamat bago pa man niya matanggap ang biyaya ay taong may pusong naniniwala. Isipin mo si Jesus nung bubuhayin niya si Lazaro. Bago pa man niya sinabi ang, "Lazaro, lumabas ka," sinabi niya muna, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo." Juan 11:41. Wala pa ang himala, pero ang puso niya ay puno na ng pasasalamat. Bakit? Dahil alam niya, kapag sinabi niya ito, mangyayari. Ganito dapat ang puso ng isang nananalig, hindi naghihintay bago magpasalamat. Nagsisimula sa pasasalamat. At ganito rin ang paalala sa atin ni Pablo sa 1 Thessalonica 5:18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Hindi lang sa magagandang panahon, hindi lang kapag sagot na ang panalangin, kundi sa lahat ng bagay, dahil ang taong nagpapasalamat sa lahat ng bagay ay taong nakakakita ng pagkilos ng Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Kaya kapatid, kung gusto mong mapabilis ang kilos ng langit sa buhay mo, simulan mo sa pasasalamat. Huwag mong hintayin ang sagot bago ka magsaya. Sa bawat umagang panalangin, sabihin mo, "Salamat Panginoon, dahil alam kong gumagawa ka na." Kahit wala ka pang hawak, kahit hindi pa bukas ang pinto, ang pananampalatayang may kasamang pasasalamat ay kayang magbukas ng langit. Alam mo, maraming naghihintay ng kasagutan, pero kaunti lang ang nagpapasalamat habang naghihintay. Kaya kakaunti rin ang nakakarating sa tagumpay na may tunay na kapayapaan. Dahil ang pasasalamat ay nagpapalambot sa puso. Tinatanggal nito ang reklamo, ang pagkukumpara at ang inggit. Ginagawang bukas ang loob mo para tanggapin ang plano ng Diyos. Kahit hindi ito laging ayon sa plano mo. Kaya ngayon, kapatid, gawin mong bahagi ng araw mo ang pasasalamat. Hindi lang tuwing may sagot, hindi lang tuwing may biyaya, kundi lalo na tuwing may katahimikan, tuwing may paghihintay, tuwing may pag-aalinlangan. Dahil sa mga oras na iyon, mas kailangan ng puso natin ang magpasalamat. Dahil sa ganong klaseng pasasalamat, yung walang kondisyon, doon pinakamakapangyarihan ang panalangin. Kaya bago tayo magtapos sa pagninilay na ito, gusto kitang hikayatin.
Isulat mo sa comments ngayon ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Sabihin mo sa Panginoon, "Salamat po sa aking buhay, sa pamilya ko, sa panibagong araw na ito." O kung gusto mong ipahayag ang pananampalataya mo kahit hindi mo pa natatanggap ang hinihingi mo, isulat mo, "Salamat Panginoon sa pintuang bubuksan mo." Isang simpleng komento lang, pero isang makapangyarihang deklarasyon ng pananampalataya. Isang panalangin na maririnig ng langit. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. Dahil sa bawat umaga, gusto ko lang ipaalala sa iyo, may bagong awa ang Diyos. May bagong biyaya at may bagong mensahe na inihanda para sa iyo. Sa susunod na pagninilay, ilalantad natin ang isang napakahalagang katotohanan. Paano mo malalaman kung ang pintuang binuksan ay galing talaga sa Diyos? Abangan mo. Kapatid, ngayong narating natin ang huling bahagi ng ating pagninilay ngayong umaga, gusto kong ipaalala sa iyo na ang bawat sandali na ginugugol mo sa presensya ng Diyos ay hindi nasasayang. Ang bawat panalangin mo, bawat paghingi ng direksyon, bawat pagtaas ng pasasalamat ay gumagawa ng pagbabago. Kahit hindi mo agad nakikita, ang mga pintuang binubuksan ng Diyos ay hindi palaging nakikita sa mata, kundi nararamdaman sa puso. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa panloob na kapayapaan, sa pananalig na ang Diyos ay may plano, at ang plano niyang iyon ay higit sa lahat ng iniisip natin. Ngayon isipin mo ang lahat ng pangarap na matagal mo nang iniingatan sa puso mo. Ang bawat pagkakataong sana'y naging imposible, ang bawat pagtanggi na tila bumagsak sa buhay mo. Ang mga iyon ay hindi dahilan para mawalan ka ng pag-asa. Sinasabi sa awit 30:10, ang mga kabataang umuukol sa Panginoon ay hindi manganganib. Kapatid, ibig sabihin nito, anuman ang sitwasyon mo, hindi ka nag-iisa. Kahit gaano kalalim ang pagsubok, kahit gaano kataas ang pader, ang Diyos ang magiging gabay mo. At kapag siya ang gabay mo, walang hadlang na hindi mapagtatagumpayan. Ngayon, damhin mo ang presensya niya. Isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong bawat salita na sasabihin mo sa puso ng Diyos ay maging wagas na panalangin. Panginoon, narito kami sa iyong harapan, buong puso at kaluluwa, naghahangad ng iyong gabay, kalinga at pagpapala. Salamat po sa panibagong araw na ito, sa liwanag ng umaga na dumarampi sa aming buhay, sa hangin na nagbibigay ng pag-asa at lakas. Salamat po sa aming pamilya, sa mga kaibigan, sa bawat pagkakataon at biyaya na hindi namin nakikita ngunit ramdam na ramdam. Panginoon, habang tinitingnan namin ang mga pintuang nakaharap sa amin, dalhin mo po ang iyong liwanag upang makita namin kung alin ang tama, alin ang bukas para sa amin. Ituro mo po ang daan at punuin mo po kami ng lakas upang lakbayin ito ng may tapang at pananampalataya. Suriin mo po ang aming puso, linisin ang aming isipan at patatagin mo po ang aming pananampalataya. Huwag po kaming hayaang maligaw sa mga maling daan, ngunit gabayan mo kami sa mga landas ng katuwiran at kagalakan. Panginoon, ipinapaubaya namin sa iyo ang lahat ng plano at pangarap namin. Ang aming trabaho, negosyo, kalusugan at relasyon. Ang bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ang unang gabay. Ang bawat desisyon na aming gagawin, ikaw ang unang ilaw. Ang bawat pangarap na aming ipagdarasal, ikaw ang pinakaunang tagapagtupad. Salamat po Panginoon, sapagkat alam naming ginagawa mo na ang lahat sa pinakamabuting paraan, sa tamang oras at ayon sa iyong kalooban. At habang naririto tayo ngayon sa katahimikan ng umaga, hayaan mong punuin ng Diyos ang puso mo ng tiwala at pag-asa. Damhin ang kanyang kapayapaan na higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Damhin ang kanyang presensya sa bawat patak ng pawis, sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng puso mo. Ito ang oras mo kasama siya at ang bawat sandaling ito ay may kapangyarihang magbukas ng pintuang matagal mo nang inaasam.
kapangyarihang magdala ng kasaganaan, tagumpay at kagalingan sa bawat aspeto ng buhay mo. Kapatid, kung naramdaman mo ang lakas ng presensya ng Diyos sa panahong ito, isulat mo sa comments, "Panginoon, salamat sa paggalaw mo sa aking buhay ngayon." O kaya'y banggitin ang pintuang nais mong buksan at idagdag ang "Ako ay handa, Panginoon" sa biyayang inihanda mo. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito upang hindi mo palampasin ang bawat bagong mensahe ng Diyos sa bawat umaga. At i-click mo ang video na makikita sa screen ngayon para patuloy na palalimin ang pananampalataya mo at madagdagan ng iyong lakas sa Espiritu. Sa bawat pag-subscribe at komento, nakikibahagi ka sa isang pamilya ng pananampalataya na sama-samang nananalangin at nagtitiwala sa plano ng Diyos. Ngayong natapos na natin ang panalangin ito, huwag mong kalimutan ang mensahe ng Diyos para sa araw na ito. Walang pinto ang hindi kayang buksan ng Panginoon at bawat plano niya ay mas mahusay kaysa sa lahat ng inaasahan natin. Magpahinga sa kanyang presensya, damhin ang kanyang katahimikan at manatiling bukas sa bawat pagkakataon at biyayang darating. Ang lahat ng ito ay simula lamang ng isang makapangyarihang umaga na puno ng kasaganaan, tagumpay at kapayapaan na mula sa langit.